Magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, July 2, 2026. Base po dito sa ating latest satellite image, ito pong si Bagyong Henry ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility simula pa kagabi ng alas 8 at patuloy pa rin po ito na papalayo sa ating bansa sa layong 960 kilometers west ng Northern Luzon. Wala na po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakakaapekto po sa atin ay itong hanging habagat. Kaya mananatili po na maulap dito sa Palawan, kasama din yung Kalayaan Islands na part ng Palawan. Ibig po sabihin, may chance pa rin ng mga pagulan na dala ng habagat dito sa binanggit natin na probinsya. Patuloy pa rin po yung epekto ng hanging habagat dito sa Occidental Mindoro, ganun din dito sa Antique, hindi po yung buong Panay Island, at ganun din dito sa Zamboanga, Sulu, at part naman po ng Sulu yung part ng Zamboanga Peninsula, yung Sulu, and then yung Tawi-Tawi at Basilan. Pero, ang difference po nila sa Palawan ay mababa na po yung tsansa ng mga pag-ulan. Yes, southwest monsoon pa rin o pabagat pa rin yung nakaka-apekto sa kanila, pero less na po yung mga kaulapan. Sibling magdulot ng mga pag-ulan. Ganun din yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Quezon Province, Bicol Region, Eastern Visayas at dito sa Caraga Region. Pero ang nakaka-apekto naman po sa atin dito sa mga binanggit na lugar sa eastern section ng ating bansa ay yung easterlies. Ito po yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Dalawa po yung posible nitong maging epekto. Maalinsangang panahon, di kaya naman ay may mga kaulapan na kumikilos pakanluran. At isa po sa halimbawa nito ay yung nagpaulan. Ito pong may isang frame po na may tumubo na mga kaulapan dyan na umabot din sa Metro Manila. Ito pong thunderstorm na ito, yung nagpaulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at karatig nitong mga probinsya. Dito po sa ating nilabas na thunderstorm advisory, kaninang 3:59 p.m. ay nakaapekto po itong thunderstorm na ito sa malaking bahagi ng Metro Manila, sama ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Parañaque, Taguig, Makati, Mandaluyong, San Juan, Pasay, Pateros, Marikina, Manila, Quezon City at Pasig. At ganoon din po sa ilang bahagi ng Rizal, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija at Tarlac. Mararanasan po natin yan susunod na 2 hanggang 3 oras. Pero yung mga pagulan dito sa Metro Manila ay posible na tumigil na rin po sa susunod na mga minuto lamang. So gusto rin po natin na banggitin, baka curious po tayo, ano po ba yung Tagalog ng intense o kaya naman ay torrential rains? Kapag po light rains, mahina po yon, moderate, katamtaman, heavy rains naman ay malakas, yung intense rain po ay matinding pagulan, at yung torrential rains naman ay buhos na ulan. Yun po yung Tagalog term niya. So, ano po ba yung magiging lagay ng ating panahon bukas? Magpapatuloy po na mababawasan yung mga kaulapan na posibleng magdulot ng mga pagulan. Ang posible lamang throughout Luzon ay yung localized na mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, sa Tugigaraw naman ay 26 to 36, at dito sa Legazpi ay 24 to 32. Part pa rin po ng Luzon yung Palawan, pero i-correct lang po natin yung kaninang binanggit natin na buong Luzon. Hindi po buong Luzon, may posibilidad pa rin po na sa Palawan ay manatiling maulap hanggang bukas, pero sa mga susunod na araw ay mawawala na rin naman po yung mga kaulapan dito sa probinsya ng Palawan. And eventually, ay makakaranas po tayo ng paghina ng hanging habagat na kung saan ay posible na sa weekend ay magiging maaliwalas o maganda po yung magiging lagay ng ating panahon. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 31. Dito naman sa Visayas at Mindanao, mababa din po yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 26 to 32. Sa Davao naman ay 25 to 33 at sa Cagayan de Oro ay 24 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin na pag-ingatan yung ating mga kababayan dito sa western coast ng Luzon, dahil yung mga kababayan nating mga isda o seafarers o manlalayag ay posible pa rin na makaranas. Kapag lumayo po tayo, pumalaot tayo dito sa West Philippine Sea or mas malayo pa, posibleng maka-encounter tayo na hanggang 2.5 meters taas ng alon. Kaya patuloy pa rin po na mag-ingat, lalo na maliit na sasakyang pandagat ang ating gagamitin. Para sa magiging lagay ng ating panahon, sa susunod na 3 araw, simula weekend, Sabado hanggang sa Lunes, dito po sa Metro Manila, Baguio at Legazpi, mababa rin po yung tsansa
ng mga pag-ulan. At may posibilidad po, no, base sa ating forecast, na magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break. Ito po yung kapag walang mga pag-ulan, kapag in-average natin yung rainfall sa mga stations natin sa western section ng ating bansa at mas mababa ito sa 25 millimeters, pwede po natin itong i-consider o tawagin na monsoon break. At base sa ating forecast, mababa po yung mga tsansa ng pag-ulan throughout the country. Ganun din dito sa Visayas at sa Mindanao. Pero gusto po natin na banggitin din, base dito sa ating latest na tropical cyclone threat potential, may darating po ba na bagyo sa susunod na 2 linggo? Yes po, meron. At pinapakita po itong ating TC threat potential na meron pong bagyo. Actually, meron na po dito sa labas ng TCID. Itong TCID, ito po yung extended version ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung PAR na alam natin, pero may extended version po yan na TCAD. Itong advisory domain na nagre-represent doon sa letter A and D, kapag nandyan po yung bagyo, ay naglalabas na po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Ito yung may forecast track na tayo at mababanggit na natin kung saan pupunta o babaybayin ng mga lugar nung bagyo. Ano yung lugar na babaybayin ng bagyo? TC Information Domain naman po, wala pa po itong si Tropical Storm Bavi dito sa TCID. Kaya hindi pa po tayo nagbibigay din ng mga detailed na information. Pero gusto na rin po natin na banggitin dahil certain na po tayo, malaki na po yung posibilidad talaga na papasok ito ng TCID bukas. At gusto rin po natin banggitin na itong hindi po mamumuo, itong bagyo na papasok ng TCID ay may potential na pumasok ng TCAD by Monday at pumasok ng PAR by Wednesday kung hindi po magbabago yung kanyang pagkilos at yung ating forecast as of now. And ibig po sabihin nito, ang pinaka-potential base sa ating forecast na maka-apekto ito sa atin ay by Thursday and Friday. Kaya yung mga may lakad po next week ay maging handa po tayo at maging updated sa mga ilalabas na issuance and warnings ng DOST Pag-asa. Also, after nitong magiging si Bagyong Inday pag pumasok ng PAR na may international name na Bavi, may kasunod pa po ba? Yes po, may nakikita tayo, pero ang good news pa naman po dito sa kasalukuyan ay mababa lang po. Pero again, may potential. Hopefully ay hindi na po maging ganun kalakas or ganun na maging malaki yung epekto sa ating bansa. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:29 at muling sisikat bukas ng 5:31 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.